And now, pag-usapan po natin itong topic na ito. Ang topic ko po dito, I am coming quickly. Ito po ay salita ng Panginoong Hesus sa apostol na si Juan while he was in the island of Patmos. Jesus revealed himself to the apostle John. At sa huling chapter ng Revelation, sinabi po ito ng Panginoong Hesus kay Apostle John. Ang sabi rito sa Revelation chapter 22 verse 16, I, Jesus, have sent my angel or my messenger. Angel in the Bible meaning yung angelic being or a messenger. Pwedeng angelic being siya or tao. Naintindihan po ba? Okay. I, Jesus, have sent my angel/messenger to testify to you these things in the churches. Okay. Basahin ko sa Tagalog. Pahayag 22 verse 16. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa saan? Para sa mga iglesia, for all the churches. And this message should be heard and should be preached in the churches today. Because ito ay sinabi ng Diyos na sabihin sa mga iglesia. I, Jesus, it came from Jesus Himself to preach this to the churches. Sabi niya, I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. Sabi ng chapter 22 sa verse 20. He who testifies to these things, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, surely, I am coming quickly. Amen, even so. Come, Lord Jesus. Sa Tagalog, si Jesus ang nagpapatunay sa lahat ng nakasulat dito. At sinabi pa niya, talagang malapit na akong dumating. Talagang malapit na akong dumating, sabi ni Lord. And this was written 2,000 plus years ago. Sabi ni Lord, talagang malapit na akong dumating. Sinabi ko naman, sana nga po, o yan yung amen. Yung amen na word, ang ibig sabihin niyan, so be it. Siya nawa. Yun nga ang mangyari. Sinabi ni Lord, talagang mangyayari yun. Amen? Ang sabi ng Bible, my heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away, says the Lord. Amen. So, ano po ba ibig sabihin ng coming? He is coming. Ano ibig sabihin ng coming? Yung word na coming sa Greek. Okay? Because our Bible, the New Testament, majority of your New Testament was originally written in Greek, sa wikang Griego. So sa wikang Griego, ang sinabi na yung pagdating o yung coming sa English ay erkomai. Sabihin nyo nga po, erkomai. Ano ibig sabihin ng erkomai? It's to appear publicly. Hello? He will not appear in spirit. He will appear in physical form. Every eye will see Him, sabi ng Bible. Amen. Kaya yung sinabi ni Lord na I am coming quickly, hindi lang po yan para makita ng church. Every eye, lahat ng mata na buhay pa rito sa mundo ay makikita na bumababa siya mula sa langit. Sinabi niya po yan dun sa kanyang mga disipulo bago siya umakyat. Sinabi nung anghel, bakit kayo nakatingala sa langit? Si Jesus na nakita ninyong kinuha sa langit ay bababang gayon din kung paano siya umakyat. Amen. Makikita po natin siya ng physical form. Sabihin nyo nga po, Jesus is coming. Okay.
Yung pagdating ng Panginoon. Okay. Sabi rito sa Hebrews chapter 10 in verse 37, "For yet a little while, and he who is coming will come, and it will not tarry." He who is coming will come, and will not tarry. Yung tarry means delay. He will not delay. It's not according to our time. It's according to His time. Kaya people of God, stop looking and stop searching for the perfect time kung kailan siya darating. Dahil sinabi na ng Bible, no angels, even the Son do not know the time when He will come back. Only the Father knows. Kaya huwag kayong maniwala na may mga nagsasabi sa TikTok, sa YouTube, September 23, 2017 pa yung huli. Napanood ko kagabi kay Amir Sarpati. September 23, 2017, magra-rapture daw, kukunin na yung church. Eh, nung taon na ngayon, 2010, 2023 na. Bago mag-September 23, 2023, o September 18 pa nga eh. Kasi nung September 18 and 19, merong naganap na meeting ang UN. At nagsasabi yung marami, sa September 18, 19, simula na ang tribulation. Simula na ang tribulation. May nagsabi pa na iba, September 18, mag-abang kayo, 12 midnight, rapture na. Anong date ngayon? Anong date ngayon? October 15. Sabi nila, September 18, rapture na. Eh, hindi natuloy. Hindi natuloy. Sabi nung mga paprophesy sa TikTok saka sa YouTube, hindi, nagkamali lang kami ng tingin dun sa moon. Kaya na-adjust daw. September 26 na ang rapture. Anong date ngayon? Anong sabi ni Lord sa mga disipulo bago siya umakyat? It is not for you to know the times and the seasons. But the Holy Spirit will come upon you, and you shall be witnesses of me. You will witness of me, says the Lord. Hello, ipapangaral niyo ako sa mga tao. Huwag niyo nang alamin kung kailan ako darating. It's not for you to know it. Basta dapat handa kayo anytime. Hello? Hello? Habakkuk chapter 2 verse 3 to 4, dito po nagmula yung binasa natin sa Hebrews chapter 10 verse 37. Sabi rito, this vision is for a future time. It describes the end. It describes the end. And it will be fulfilled. Ano sa Tagalog yon? Ano sa Tagalog yon? Mangyayari yun. Hello? Who among you here are reading your Bibles? Taas ang kamay. Sino po sa inyo nagbabasa ng mga Bible? Umpisahan nyo na. Yung hindi pa nagbabasa, umpisahan nyo na. Why? 30%, according to many men and women of God, 30% of our Bible is prophecy. And what is prophecy? What is prophecy? It's the prediction of the things that will come. Amen? And 30% of your Bible is prophecy. And more than half of that has been fulfilled. Jesus Christ, the prophecies na nakaturo sa Kanya was fulfilled. The prophecy in Genesis chapter 3, according to the coming Messiah, was fulfilled. Ang sabi doon, your seed will be an enmity against the seed of the serpent, which is the devil or Satan. You will bruise his heel, and he will
stamp your head. Parang gano'n, di ba? So prophecy po yun na yung pagkagat ng ahas doon sa, anong tawag dito? Sa bukong-bukong nung anak ng babae, it signifies the death. Okay, dahil yung kamandag ng ahas. Pero sa pagkagat ng ahas doon sa paa, ay ang kalalabasan din doon yung pagkawasak o pagkayurak ng ulo nung ahas o ni Satanas. Diba? Nung namatay si Jesus Christ, akala nung mga demonyo nanalo na sila. Pero sa totoo lang, they were defeated when Jesus was on the cross. Amen. So, the vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. There are many prophecies in the Bible concerning the first coming of the Lord Jesus Christ. Naintindihan po ninyo? For unto us a son is born. For unto us a child is given. Isaiah chapter 7, the virgin shall give birth to a child. That is the prophecy. The virgin shall give birth to a child. Sino yun? Si Maria. So lahat po yun ay natupad. Amen. Ano pa natupad? In Zechariah, sabi doon, makikita niyo yung servant ko, he is riding on a donkey. Entering Jerusalem. Nangyari ba? Hindi. Nangyari doon sa pagpasok ni Jesus. Nakasakay siya sa donkey. It was prophesied in the book of Zechariah. Alam niyo po ba, pati yung pagbili ng 30 silvers, nandoon din sa Zechariah. Marami pong prophecy in the Bible. And almost or more than half of it is already fulfilled. And many prophecies are being fulfilled today. Amen po ba? So kung gusto nyo pong malaman yung mga darating pa, buklatin nyo po yung Bible nyo. Umpisahan nyo na. Bakit? Kasi baka pag dumating na yung mga mangyayari, mamaya babasahin ko, baka matakot kayo. Okay, tuloy natin yung pagbasa. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. Look at the proud. They trust in themselves, and their lives are crooked. But the righteous will live by their faithfulness or by faith in God. Now, bakit ko po ito binubuklat itong mga Bible verses po na ito? Because, sabi ko po sa inyo, the Bible, okay, is composed of prophecies. And God is the author of prophecy. Hello? Kaya nga po siya Diyos kasi alam niya yung simula, alam na yung wakas. Amen? Kaya huwag kayong magtiwala sa mga manghuhula. Hindi totoo sinasabi nila. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng wakas. Sabi rito sa Isaiah 46:9-10, alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang Diyos at wala nang iba pang katulad ko. Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Sabi ng Panginoon, ang aking mga inihayag ay magaganap. At gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Pag sinabi ng Diyos na gagawin niya, gagawin niya. Naintindihan po ba? Siya lang ang Diyos at wala nang iba. Sabi niya, I declare the end from the beginning. Nung pasimula pa lang, sinabi ko na sa inyo kung anong mangyayari sa hinaharap. Isaiah 55 verse 10-11, ang ulan at niebe ay mula sa itaas at hindi mo babalik doon hanggat hindi mo na nakapagbibigay ng tubig sa lupa at nakapagpapalago ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Yung ulan hindi na daw bumabalik sa ulap. Sabi ng Panginoon, ganyan din ang aking mga salita, hindi ito mawawalan ng kabuluhan, isa sa katuparan nito ang aking ninanais. At isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, Jesus is coming.
When Jesus said, I am coming quickly, He meant it. He meant it. Amen. Alam niyo po, nung Thursday, tinanong ko, yung mga kakasama kong mga kalalakihan sa ministry. Sabi ko sa kanila, anong nararamdaman ninyo ngayon sa nangyayari sa Israel? May sumagot, natatakot po. Sino sa inyo? Yung mindset ng pagdating ni Lord. Okay? Pag iniisip ninyo na parating na si Lord, sino sa inyo yung natatakot? Siyempre, walang magtataas yung kamay. Sa pagdating ni Lord, sino dito sa inyo sigurado kasama kayong aangat sa langit? Taas ang kamay. Oh, di ba? Yung iba. Teka. Revelation chapter 19 verse 10, the testimony of Jesus, ulitin ko po, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. The spirit na sinasabi po dyan, ang meaning po dyan is influence. Ang influence ng prophecy ay testimony ni Jesus Christ. So the influence of prophecy is concerning the coming in the flesh of Jesus, His death, resurrection, ascension, and His coming back again. Lahat po yan, His coming on the flesh, His death, resurrection, ascension, His coming back again, was already prophesied in your Old Testament. Hindi nyo lang po mababasa yan sa New Testament. Naintindihan po ninyo? His coming in the flesh, death, resurrection, ascension to the right hand of the Father, in Daniel, basahin ninyo. And His coming back is prophesied in the Old Testament. He is coming back. Amen. So, sabi rito ng Lucas chapter 24 verse 44, pagkatapos sinabi niya sa kanila, sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo, sabi niya sa mga alagad niya, na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sabi ni Jesus, sa kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta, at sa mga salmo. So when you read Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, the Psalms, in the books of the prophets, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, hanggang kay Malakay, you will see Jesus. Amen. Everything that was written for a purpose. It's because it's concerning the Son of Man. It's concerning Jesus Christ. Ang sabi niya doon sa mga Pariseo sa John chapter 5, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat inaakala ninyo na diyan makikita nyo ang buhay na walang hanggan. Iyang mismong kasulatan na yan ang nagpapatotoo tungkol sa akin, sabi ng Panginoong Yesus. Ang scripture, so ang Bible, hindi po ito nagtuturo ng get rich. Getting rich, no. Ang Bible na ito hindi na nagtuturo na be healthy, be successful. No. The Bible speaks only of one thing, and it's talking about Jesus. Amen. You can have a relationship with Jesus that meron kang yaman, meron kang magandang kalusugan, maayos ang relasyon mo sa pamilya mo. Good. Amen po ba? Because that's what the Apostle John was praying for Gaius in 3 John chapter 2. Tama ba? Di ba ako nagkakamali doon? In his letter kay Gaius sa 3 John. Beloved, I pray that you may prosper and be in health just as your soul prospers. Amen po ba? Dalangin ko na ikaw ay masagana, malusog ang iyong kalusugan, katulad ng iyong kaluluwa. Amen. Pwede namang may sakit ka pero may relasyon ka sa Diyos. Amen. Pwede namang hindi ka mayaman pero may relasyon ka sa Diyos. Hindi ibig sabihin na wala kang pera, hindi ka na maka-Diyos. Hindi ibig sabihin na may sakit ka ngayon, hindi ka maka-Diyos. No. Hindi po yung physical na bagay na meron ka ngayon ang batayan kung totoo relasyon mo sa Diyos.
Ang batayan kung may totoo kang relasyon sa Diyos ay yung buhay mo, kapatid. Nagbabago ba yung buhay mo? Nagpapabago ka ba sa Diyos na pinaniniwalaan mo? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano po ang layunin o purpose of prophecy? Sabi ng unang Korinto chapter 14 verse 3 sa easy to read version. Sabi diyan, those who prophesy are speaking to people. They help people grow stronger in faith. And they give encouragement and comfort. Now, the idea of Jesus coming back to you, to us, the church, must help us to grow in our faith, to encourage us and to comfort us, not to bring fear in our lives. Amen. Dapat yung idea na dadating na si Kristo, excited ka, hindi ka takot. Amen. Yung iba kasi takot eh. Bakit? Hindi pa kasi sila handa. Marami pa silang hinahawakang bagay dito sa mundo. Kaya hindi sila nakahanda sa pagdating ni Lord. Paano, kapatid, kung mamaya o habang nagpipreach ako, biglang may rapture? Tapos hindi tayo nakahanda. Alam nyo po, pag binasa nyo yung Bible, yung maiiwan dito sa rapture, yun ang nakakatakot. Kasi lahat ng maiiwan sa rapture, they will experience the wrath of God. It's God's wrath poured out fully dito sa mundo. Ang sabi ng Bible in 1 Thessalonians chapter 5 in verse 19, we are not destined to the wrath of God. Amen. We are not destined. He is speaking to the church. We are not destined to the wrath of God. Sabi ng Bible, we are not destined for the wrath. Sabi 1 Thessalonians 5:19. 5:9, sorry. We are not destined for the wrath of God. Pag binasa nyo po yung Revelations 1, 2, 3, nandoon kausap niya church. Pag binasa nyo yung Revelations 4 hanggang 19, wala kayong mababasa na kahit isang word doon na church. Pagdating ng verse 20, or chapter 19 and 20, mababasa nyo po doon, Jesus coming back to this earth with all His saints. Saan galing yung saints? Saan galing yung saints? Kasama sa rapture. Ano ba yung rapture? Yung pagkuha ni Lord sa mga church. Hindi yung church building, ha? Ang church kasi, mamaya babasahin ko yan. Sige, mamaya na lang. Nandito yan sa outline ko. So the purpose of prophecy is to help you grow stronger in faith. Pag naririnig mong malapit na dumating si Lord, dapat nag-grow yung faith mo. Lalo ka nagbabasa ng Bible. Lalo ka nagpe-pray. Lalo ka nag-worship. Lalo kang umaattend ng prayer meeting. Lalo kang umaattend ng mga gawain. Lalo kang nagpapakaalab. Amen. Eh yung iba, naku, dati pa sinasabi ni pastor yan. Kailan ba talaga mangyayari yan? Eh paano kung sabihin ko sa'yo, hindi ko alam? Wala ka nang gagawin? Wala namang sinabi sa Bible kung kailan eh. Ang katiyakan lang, darating siya. Ang katiyakan, hindi mo alam. Eh paano nga kung mamayala? Pastor, mag-aasawa muna ako ha, kasi walang masama na mag-asawa. Kung kalooban ng Diyos na mag-asawa ka. Pastor, magpapakayaman muna ako ha. Walang masamang magpakayaman. Pastor, magtatrabaho muna ako bago ako mag-alive. Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah. Walang masamang magtrabaho. Ang tanong, nakahanda ka ba sa pagbalik ni Lord? Amen. Okay, ano naman ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang pagbabalik? Okay, Luke chapter 21, verse 8 to 11, and He said,
Take heed that you not be deceived. Mag-ingat kayo upang kayo'y huwag madaya. Basahin niyo Bible niyo. Yung mga hindi nagtaas ng kamay kanina na hindi nagbabasa ng Bible, basahin niyo yung Bible niyo. Paulit-ulit kong sasabihin yan. Kasi, ito, for many will come in my name. Senyor Aguila, saying, I am He. Ano yung claim ni Senyor Aguila? Siya daw si Santo Niño. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, isa ka doon sa napunta sa bundok kasama niya. Naintindihan po ninyo? Pwede kasing gamitin ng kahit na sinong tao to eh. Naintindihan? Pwede niyang sabihin na ito nakasulat dito tungkol sa akin. No. Never. Ang Bible po lagi nakaturo kay Jesus. Amen? It doesn't point to a man. It doesn't point to a church. It only points to Jesus. Palakpakan nga po natin si Lord. So many will come in my name saying, I am He. Ito pa, and the time has drawn near. Ayan na, yung mga, ano to, mga rapture prophecy nila. Ito na, malapit na talaga, malapit na, maganda na tayo. Oo. Talaga naman. Therefore, tingnan nyo do not go after them. Do not go after them. Sabi mo sa katabi mo, do not go after them. Do not go after them. Do not go after them. Sabi diyan, but when you hear of wars, magtago ka na. Nakasulat ba sa Bible? Ano sabi diyan? Do not be terrified. Huwag kayong matakot. Pag nakakarinig kayo ng gera, iyo ba nakarinig ng gera yung last year, Ukraine at Russia? Nako, tara na. Punta na tayo sa bundok. Magtago na tayo sa bunker. Anong sabi ni Lord? When you hear of wars and rumors of wars, sabi ng Bible, do not be terrified. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot, kapatid. For these things must come to pass first, but the end will not come immediately. These things must come to pass. Okay, tuloy tayo. Then he said to them, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Okay? Hanggang ngayon, mainit ang China doon sa Taiwan. Hanggang ngayon, mainit yung Ukraine at yung Russia. Hanggang ngayon, mainit yung iba-ibang mga bansa sa Africa, yung mga bayan sa Africa. Hanggang ngayon. Nations will rise against nations and kingdom against kingdom. And there will be earthquakes lang ba? Anong sabi ng Bible? Great earthquakes. Pastor, dati pa naman nangyari may lindol Ang sabi ng Bible, great na earthquakes pa. Ano ibig sabihin nun ng great? The intensity, yung earthquakes, ano yon? Frequency. Gaano siya katindi yung lindol at gaano kadalas yung lindol. Dati, hindi pa ganun kalakas at hindi pa ganun ka-frequent yung lindol. Pero ngayon, one after another. Dito sa lugar na to, lilindol. Dito sa lugar na to, lilindol. Hindi lang dito sa Pilipinas, sabay-sabay sa buong mundo, lumilindol at palakas ng palakas. Yung ulan at bagyo, palakas, patindi ng patindi. Yung snow, patindi ng patindi. Doon sa disyerto, na akala mo hindi makakatikim ng tubig, nababaha na. Hello? Yung akala mo imposibleng mangyari, nangyayari na. Yung disyerto, ang layo-layo sa dagat. Pero binabaha na. Sabihin nyo sa pakatabi nyo, Jesus is coming. Ano pa? Hindi lang earthquake, sabi diyan, famines. Mga taggutom. Amen. Okay, naniniwala po ako na ang Diyos ang ating provider. Naniniwala po ako na ang Diyos ay ating shield, our protector. But,
We are not exempted sa mga nangyayari sa mundong to. Amen po ba? Amen. Imagine niyo po, kung yung gera sa Israel ay magsanga-sanga. Kasi nagbanta, di ko alam kung anong bansa eh. Pag tinulungan daw ng US ang Israel, gegerahin nila yung US. Nalimutan ko kung anong bansa eh. Tapos magsasanga-sanga na yon, si Syria, si Iran, tutulong na. At hindi lang yung mga yon. Mayroon pang mga nakatagong mga bansa dyan na sumusuporta doon sa Palestinians. Pag nagsanga-sanga po yan, kasi sa Israel, di ba, Mediterranean Sea, yung Caspian Sea, Black Sea, okay, tingnan niyo yung world map ninyo, okay? Daanan po yan ng trade. Yung mga seaman, yung mga cargo, dumadaan doon. Pag nagkaroon ng gera, maka-cut off lahat yon. Yung dumarating sa inyo mga padala galing US o kahit sa anong bansa sa Europa, hindi na makakarating dito. Kasi naputol eh, yung trade. Pag nangyari yon, nagtagutom sa kanila, akala nyo, ano tayo dito? Exempted? No. So mga kapatid, maging wise din tayo. Okay, maging wise. Kung meron po kayong mga, ang tawag dito, container sa inyong mga bahay, unti-untiin nyo na po, unti-untiin nyo lang na mag-ipon ng bigas, ng mga delata, okay? That, siguro tatagal, that will last for 2, 3, or 5 years, mga ganyan. Kasi hindi natin alam mangyayari sa mundo eh. Naintindihan po ba? Pero hindi mo gagawin dahil natatakot ka. Hinahanda mo lang sa pwedeng mangyari yung buhay mo. Naintindihan po ba? Naintindihan po? So magtabi na kayo pa konti-konti. Si Mrs. nagtatabi ng asin. Konti-unti. Huwag betchin ha. Huwag kayong bibili ng betchin. Masama sa katawan yon. Okay? Mag-ibak-ibak na kayo ng mga bigas. Ano pa ba? Yung mga dela-delata. Magtanim-tanim kayo ng mga gulay-gulay. O yung mga hindi kumakain ng gulay dyan. Pisahan nyo na. Magtanim na kayo ng gulay. Talong. Mga talbos ng kamote. Kangkong, pechay. Madadali lang naman yan tumubo eh. Di ba? Buhay na buhay ka na dyan. O, kung gusto mo pa na manghang, magtanim ka ng sili tsaka kalamansi. O, di ba? May sausawan ka na. Amen. Amen po ba? O, maghanda lang tayo. Pero hindi ka dahil natatakot ka. Amen po ba? O, famines pa lang yon. Ano pa mangyayari? Pestilences, mga salot. Yung COVID, salot yan, di ba? O, magkakaroon pa ng iba pa. O, maghanda lang tayo. Pero huwag kayong matakot. And there will be fearful sights. Tingnan nyo to ha, tingnan nyo to. Pakinig kayo. There will be fearful sights and great signs from heaven. Okay. Nababalitaan nyo po ba sa US, sa ibang lugar pa sa mundo natin, nakakakita daw sila ng mga UFO? Ha? Malapit na. Luke chapter 21 verse 27. Okay? Pag nangyari na daw itong mga to, Luke chapter 21 verse 27, sabi rito, then they will see the Son of Man coming physically. Yung kanina nating binasa. Coming. Oh. Yung Greek niya ay erkomai. Yan. They will see the Son of Man erkomai appearing publicly in a cloud. Amen? In a cloud. Imagine niyo si San Goku, yung with great power, with power and great glory. Matthew chapter 24, verse 36. Okay, ito na. But of that day and hour, no one knows. But He is coming. But of that day and of that hour, no one knows, not even the angels. Sa book of Mark, not even the Son of Man, but the Father only. Okay. Luke chapter 17, 26 to 30. And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man.
Kung ano daw yung nangyari sa panahon ni Noah, ganun yung nangyayari bago dumating si Lord. They ate, they drank, they married, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Amen. Amen. Ano nangyari sa panahon ni Noah? Pag binasa niyo ni Genesis chapter 6, verse 4 or 5 yon, sabi ron, ang lahat ng tao, ang kaisipan nila ay purong masasama na. Kaya inisip ni Lord, lilipulin niya na lahat ng tao. But Noah found grace in His sight. So inutusan niya si Noah na mag-build ng ark. For 120 years, he was building the ark and preaching righteousness to all his kinsmen. And when the flood came, ilan ang pumasok dun sa ark na tao? 8. 120 years siyang nangaral, 8 lang silang nakapasok. Ilan tayo dito? Tanungin mo yung katabi mo, pasok ka ba? Tanungin mo siya, pasok ka ba? Likewise, ganun din naman, sabi ni Jesus, as it was also in the days of Lot. Ano nangyayari nung panahon ni Lot? They ate, they drank, they bought, and they sold, and they planted, they built. Tayuan ng mga building, tayuan ng mga bahay. Umakain, umiinom, bumibili, nagbibili. Normal na buhay. Amen. Amen. But on the day that Lot went out of Sodom, okay, nung lumabas si Lot, tanungin ko kayo, sino yung humila sa kanya palabas ng Sodom at Gomorrah? Di ba anghel ng Diyos? It's a type of rapture. Na bago wasakin ni Lord yung Sodom at Gomorrah, inalis niya muna yung ililigtas niya si Lot at yung kanyang yung asawa niya at mga anak niya. Pero yun lang, lumingon yung asawa niya. Lumingon yung asawa niya. Tanungin mo yung, sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw, wag mo na siyang lingunin. Wag mo na siyang lilingunin. Mapapahama ka. Yung asawa ni Lot, nilingon pa eh. May naiwan. So, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. O bago ni-destroy ng Diyos ang Sodom, bago binaha nung panahon ni Noah, niligtas niya muna yung mga, yung kanya. Tanungin mo yung katabi mo. Lingunin mo yung katabi mo. Kasama ka ba ron? Luke chapter 17, 34 to 36. I tell you, in that night there will be 2 men in one bed. The one will be taken and the other will be left. 2 women will be grinding together. The one will be taken and the other left. 2 men will be in the field and the one will be taken and the other left. May natutulog sa higaan, 2 lalaki, yung isa kukunin, yung isa maiiwan. May 2 babae sa gilingan. Yung isa kukunin, yung isa maiiwan. May 2 lalaki sa bukid, yung isa kukunin, yung isa iiwan. Tanungin mo yung katabi mo, sino ka doon? Ikaw ba yung kukunin o ikaw yung maiiwan? Mga kapatid, this is a serious thing. I don't want you to make a joke out of this. I am serious. Jesus coming back is a serious thing. And you, as knowing that Jesus is coming back, it must make you serious in your calling as a Christian. And I am challenging each and every one of us, including me. Okay? I am challenging all of us. Read your Bible. Pray earnestly. Be fervent in the Spirit. Amen. John chapter 14, verse 25 to 29, these things I have spoken to you while being present with you. But the Helper,
the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Ano yung binigay ni Lord sa atin? Peace. Sabihin mo sa katabi mo, peace. Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives you, do I give you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you love me, you would rejoice because I said I am going to the Father. For my Father is greater than I, and now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. Mga kapatid, hindi nyo na kailangang abutan ng bumababa si Kristo bumaba. Paniwalaan nyo dahil may mga nangyayari na at may nangyari na. Amen po ba? I have told you before it comes. When you parallel it dun sa Isaiah 46 verse 9 to 10, I am God and there is no other, declaring the end from the beginning. Sinabi ko na ito sa inyo nung pasimula pa lamang. Ito rin yung statement ng Panginoong Hesus. I have told you before it comes. John chapter 14 verse 1 to 4, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will erkomai. I will appear publicly. I will appear and receive you to myself. He will welcome you in His kingdom. That where I am, there you may be also. Jesus said to him, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, says the Lord. Kung wala kang relasyon sa Panginoong Jesucristo, ito na yung panahon na seryosohin mo si Jesus Christ. Amen. We do not know. Mamaya, bukas, sa isang linggo, we do not know. Ang importante, mamaya, bukas, next week, next month, next year, next 10 years, anumang oras dumating si Lord, nakahanda ka anytime. Hindi yung mag-i-excuse ka pa, hindi ko pa mabitawan na pastor ang hirap Decide now. 1 Corinthians chapter 6 yata yun. Verse 1 and 2, kung di ako nagkakamali, or 2 Corinthians. Second Corinthians chapter 6 verse 1 and 2. Bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap. Sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo, ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, ngayon na kapatid. Hindi na pwede mag-decide. Teka lang pastor, ano ko lang bukas na lang. Ngayon na, sabi mo sa katabi mo, ngayon na. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na. Yugyugin mo siya, sabihin mo, ngayon na. Sabihin mo sa kanya, huwag ka nang patulog-tulog. Ngayon na. Ngayon na. Amen. Palakpakan natin si Lord. The best time to be prepared is now, not tomorrow. Amen. Amen. Jesus is preparing a place not for just anyone. He is preparing a place for His bride. Amen.
Ang bride, mahal niya yung kanyang groom. Hindi siya nakikipaglaro sa ibang. May asawa na siya eh. Amen. Ephesians 5:25-27, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church. Sabihin niyo nga po, glorious church. Not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. This is a great mystery in verse 32. But I speak concerning Christ and the church. Amen po ba? So Christ, He is preparing His bride. He is preparing the church because the church is His bride. And if you consider yourself as His bride, you should prepare yourself. Hindi po pwede na nakikinig ka lang sa akin tapos hindi mo pinaprepare yung sarili mo. Merong parable si Jesus Christ, the parable of the wedding banquet. Pumasok doon yung mga bisita ng Panginoon. May nakita siya doon, o bakit hindi ka nakapambihis pangkasal? Ay, kasi niyaya lang ako eh. Hindi ko alam na kailangan maghanda ng damit pangkasal. Alam niyo po ba kung ano yung damit pangkasal? It's the righteous acts of the saints. Mababasa niyo sa Revelation chapter 17. Amen. Pagpapakabanal sa tulong ng Diyos. Pagiging matuwid sa tulong ng Espiritu Santo. Amen po ba? Yun yung ibig sabihin ng paghahanda. Hindi mo masasabi na naghahanda ka kung pagkatapos ng simba na to, mamaya na sa inuman ka, mamaya na sa beer house ka, mamaya nagpapausok ka na naman. Mamaya, ang takaw-takaw mo na naman sa soft drinks. Ang takaw-takaw mo na naman sa taba, ma-oil, mamantika. Ang takaw-takaw mo sa tulog. Ayaw mo maglinis ng bahay, tamad-tamad mo. Oh, sabi mo sa katabi mo, tamaan ka na, brother. Tamaan ka na, sister. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na, baby! Church, ang ibig sabihin niya sa Greek, ekklesia. Ang ekklesia po, ibig sabihin niyan, the called out ones. Mga tinawag. Mga tinawag ng Diyos. Tinawag sa tahanan ng Diyos. Amen po ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, tinawag ka ba? O pinilit ka lang? Kasi yung tinawag, i-invite, brother, sister, may gawain kami doon. Sama ka? Sure. Tinawag, nag-response. Nag-respond. Pero yung pinilit, hinila. Nakaupo, pero napipilitan. Pero yung tinawag, gustong-gustong makinig. Umupo at gawin yung kanyang napakinggan. Amen. Palapakan natin si Lord. Hindi ka lang tagabutas ng upuan. Amen. Yung napapakinggan mo, gusto mong gawin. Amen po ba? Colossians chapter 1 verse 21-23, malapit na ako magtapos. Noong una, malayo tayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng ating pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, sabi mo sa katabi mo, pero ngayon, sabi mo sa katabi mo, pero ngayon, ibinalik ka na niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya, maihaharap ka na niya, hallelujah! Maihaharap ka na niya sa kanya ng banal, malinis, at walang kapintasan. Amen! Amen! Paano ka makakapasok sa langit? Kailangan bang gumawa ng mabuti? Kailangan ba? Lagi ka nasa simbahan? Para mapunta ka sa langit? Hindi! Ang ticket lang natin kaya tayo makakapasok sa langit kasi namatay na si Kristo para sa kasalanan natin. Amen!
Wala nang ibang dahilan. Kasi may mga nagsasabi, Pastor, di pa ako handa kasi madumi pa buhay ko eh. Nilinis ka na nga eh. Tinanggap mo na ba yung ginawa ni Jesus sa cross? Tinanggap mo na ba yung ginawa ni Jesus sa cross para sa'yo? Malinis ka na. Sabi mo sa katabi mo, pasok ka na. Ang tanong, pagka tinanggap mo na ba si Jesus, yun na yun? O mamaya, dahil tinanggap ko na si Jesus, malinis na ako, pwede na ako magsigarilyo anytime kasi malinis na ako. Babasahin ko mamaya. Pero, okay. Pero, ito na, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. Hello? Tinanggap mo ba si Jesus? Tinanggap mo ba na yung paglilinis ni Lord? Ang sabi niya, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaan. Hello? Yung iba, nanlalamig na, hindi pa umaamin. Pastor, sabi ni Pastor, kumusta ka na, brother? Kumusta ka, sister? Okay lang po, Pastor. O sige nga, ano yung devotion mo kaninang umaga? Ano, Pastor? John 3:16. O sige nga, ano yung John 3:16? Ano sabi niya? In the beginning was the Word. O diba? Unti lang nag-react, halatang hindi nagbabasa. Nakita niya? Ngayon, nung kinamusta ni Pastor, kamusta prayer life mo? Okay naman po, Pastor. Pagdating ng Sunday, nasan si ano? Sabi niya okay siya. Tapos tinanong ni Pastor, ba't wala ka sa church? Wala lang po. Glory to God. Huwag hayaang mawala. Huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Colossians 1:28, dito na ako magtatapos. Kaya nga, ipinapangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapaalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungang ibinigay sa amin ng Diyos. Sa ganon, maihaharap namin kayo sa Diyos. Bawat isa. Kita niyo po yun? Hindi po tayo harap kay Lord na isang church. Haharap po tayo individually. Naunawaan po ninyo yun? Ipagsusulit daw natin yung buhay natin sa Diyos individually. Ang sabi ni Pablo, kaya nga, patuloy namin pinapangaral sa inyo si Kristo. Pinapaalalahanan namin kayo, tinuturuan namin kayo. Bakit namin kayo pinapabasa ng Bible? Bakit namin kayo gusto nagpe-pray? Kasi pag hindi nyo ginawa, baka pagdating nyo, pagharap nyo kay Jesus, sabi sa inyo ni Jesus, sino ka? Hindi kita kilala. Pwedeng kasama ka sa grupo ng mga nananalangin. Pwedeng kasama ka sa grupo ng mga nakikinig ng Word of God. Ang tanong, kilala ka ba niya? May relasyon ka ba sa Kanya? Naintindihan po ba? Totoo ba yung relasyon mo sa Kanya? Baka akala mo lang. Sa susunod, tatalakayin ko yan, baka akala mo lang. Kasi magsisiris ako ng end times. Ito ano lang to, introduction pa lang sa end times. Kasi maraming tao, akala nila pasok sila, hindi pala. Okay? Kaya ipinapangaral namin si Kristo sa lahat ng tao, pinapaalalahanan, tinuturuan. Sa ganun, maihaharap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. Tayong lahat ay tumayo.